You are about to discover how you can invest your money now and secure your future with zero knowledge on investing. Ang goal ko for this webinar is ito, matutunan nyo yung sikreto ng mga wealthy people at paano ba tayo magiging katulad nila. Meron po silang sekreto na actually hindi na sekreto pero hindi lang natin alam. Matututunan mo rin dito sa live webinar how you can invest even if you don't know how to invest in stocks, mutual fund, and other paper asset. How to start investing for as low as 1,000 pesos. What to do first para ma-avoid natin yung mga scams at how to invest the right way. I have a gift for you. If you stay until the end, i-chat mo lang ako, i-contact mo ako para mabigyan kita ng one-on-one financial consultation for free. So, bibigyan kita ng financial check-up, paano ka makapag-create ng financial blueprint mo. Ang gawin mo lang is mag-focus. Lumayo ka sa TV, lumayo ka sa may ingay na lugar, mag-focus ka dahil marami ka matututunan sa webinar natin. About 60 to 90 minutes to. Eliminate mo yung distraction. Take down ka ng notes. So, by the way, I am Nel Sembrano. I'm a former accountant. Alam niyo naman po na siguro yon. I've been in IMG since 2012 as financial educator. I'm working at the comfort of our home. Dito lang ako sa bahay nagtatrabaho as financial educator. I am an investor too. So, kung ano man po yung matututunan nyo dito sa live webinar, yun din po yung ginagawa ko. I have helped people on YouTube for free by creating valuable contents on saving and investing. I have helped more than 100 of people to invest the right way and secure their retirement. Ang good news ko is you're going to learn in this live webinar what they have discovered. Gusto mo ba yun? Gusto mo bang matutunan how to invest the right way? Bakit nga ba maraming Pinoy ang walang ipon at investment? Yan muna ang pag-usapan natin. Kasi I know marami ka pang block sa mind mo kung bakit hindi ka pa nakakapag-start na mag-ipon at mag-invest. Pwedeng meron ka ng pera pero hindi mo pa rin nasisimulan yung pag-i-invest. So ano nga ba yung dahilan? Reason number 1, hindi ako makaipon at maka-invest dahil maliit sweldo ko. Isa ba to sa dahilan mo? Totoo kaya na dahil maliit ang sweldo, hindi nakakaipon at nakaka-invest? Pwedeng yes and pwede ring no. Alam naman po natin dito sa Pilipinas na ang mga professional, ang mga nakatapos ng college, ang mga nagtatrabaho sa malalaking kumpanya, sila po yung may malalaking sweldo. At yung mga hindi po nakatapos ng pag-aaral, yun po yung mga medyo maliit po ang sweldo. So, pwedeng yes. Pero pwede rin pong no. Bakit? Eto, alamin natin dito sa story ni Mr. Manager at Mr. Crew. So, si Mr. Manager, malaki po ang sweldo niya. Kumikita po siya ng 50,000 every month. Si Mr. Crew, maliit lang po ang sweldo niya. Kumikita po siya ng 15,000 every month. Pero si Mr. Manager, dahil nga manager siya at ilang beses siyang na-promote, tumaas din po ang kanyang lifestyle. Every time na napopromote siya, lumalaki din po ang expenses niya. Kaya ang expenses and lifestyle niya ay umabot na ng 60,000. Marami po ba kayong kilalang ganyan? Habang napopromote, lumalaki din po ang lifestyle, lumalaki din ang expenses o baka isa din po kayo sa nakaka-experience niyan. Pero hindi lang tayo nagiging conscious. Pero si Mr. Crew, ang expenses and lifestyle niya lang ay na-maintain niya below his means. Mas mababa pa sa kinikita niya which is 12,000 kasi aware po siya na maliit ang sweldo niya. Sa tingin niyo po, sino ang mas malaking nasisave sa kanilang dalawa? Si Mr. Manager or si Mr. Crew? Alam na natin, no? Dahil ang net cash flow ni Mr. Manager is negative pa. May utang pa siya, 10,000. Baka may utang pa siya sa credit card. Pero si Mr. Crew, dahil kulang ang kanyang salary, naghanap pa po siya ng part-time business. Kaya kumikita siya ng 5,000 every month. Nagka-clown pa siya. O kaya meron siyang ibang extra pinagkakakitaan. Kaya meron siyang 5,000 na extra income. So, ang net cash flow niya, 15,000 minus 12 plus 5,000, 8,000. So, ito ba? Masasabi ba natin yung malaking sweldo, sila lang ang nakakaipon? No. 'Di ba? Kahit na malaki ang sweldo mo, kung malaki rin ang lifestyle mo at expenses mo, pwedeng hindi ka rin makaipon. Kaya hindi po dahilan, 'di ba, ang maliit ang sweldo. If Mr. Crew will invest this 8,000 regularly for 15 years or more, magkano yung pera niya? Kung i-invest niya po yan
at 4% ang interest rate, pwede po siyang magkaroon ng almost 2 million in 15 years. At 12%, pwede po siyang magkaroon ng almost 4 million in 15 years. Using financial calculator po ito ha. Kung gusto niyo malaman paano po na-compute, meron po akong video sa channel ko, hanapin niyo na lang po yun. So, malaki ba ang sweldo niya? Hindi, 'di ba? 15,000 lang ang sweldo niya. Secret number 1, it's not how much you earn, it's how much you keep and invest that counts. Huwag po natin pagbasihan yung ating sweldo kaya hindi tayo nakakaipon at nakaka-invest. It's how much you keep and invest that counts. Kung ano po yung natitira dun sa sweldo natin. Ang kailangan po natin is knowledge and skills about money. Hindi po advantage yung pagkakaroon ng malaking sweldo kung wala ka pong knowledge and skills paano mo i-manage ang pera mo ng tama. So, hindi hadlang ang maliit na sweldo, tandaan nyo po yan. Kailangan mo lang i-manage yung expenses mo. Kailangan lang po wag kang susobra. 'Di ba, sa mga gastusin mo, kung ano lang po yung kailangan mo, yun lang yung gastusin mo. Hindi po dahil nagtitipid ka, kundi gusto mong mabuhay ng simple. Dapat magkaroon ka ng extra income. 'Di ba? Kung alam mo na maliit ang sweldo mo at gusto mo makaipon, huwag ka po mag-stop lang sa pagko-complain. Huwag po tayong magreklamo na maliit lang ang sweldo natin at wala tayong gagawin. So, kailangan natin maghanap ng extra pagkakakitaan. Diskarte po ang kailangan sa buhay. And kapag meron po tayong extra money, matutunan dapat natin na i-grow yung pera natin. Matutunan dapat natin na i-invest yung pera natin. Huwag lang po natin ilagay sa bangko. We should learn how to invest the right way. At mamaya pag-uusapan natin yan sa concepts na ituturo ko po sa inyo. Reason number 2, hindi ako makaipon at maka-invest dahil natatakot ako sa risk. Baka malugi pera ko. Isa rin ba to sa dahilan mo kaya hindi ka maka-invest? Meron bang risk? Totoo ba na merong risk? Yes. Nung nag-aral po tayo, may risk po na tinik ang ating mga magulang. Bakit? Hindi naman tayo sigurado na makaka-graduate eh. Gumastos po sila, 'di ba? Nagbayad sila ng tuition fee. Pero lahat ba na nag-aral naka-graduate? Hindi. So meron pong risk. So ngayon po, meron po ba tayong risk habang lumalabas tayo diyan at nagtatrabaho sa labas, yung mga nung nagsimula po na mawala na yung quarantine, nagsimula na nakalabas na yung mga tao, bakit po nagmamadali yung mga tao na lumabas? Kailangan na po nilang kumita, kailangan na po nilang sumweldo. Pero may risk po yun, di ba? Pwede po silang mahawa, pwede po silang magkaroon ng sakit, di ba? Pero bakit sila nag-take ng risk? Kailangan po nila. So yes, meron pong risk. Lahat naman po merong risk. Lahat ng bagay merong risk. We can only minimize the risk. Pabawasan lang po natin ang mga risk para hindi po tayo malulugi. So, paano natin mababawasan? Lahat may risk, kailangan lang natin bawasan ito. Diversify po yung investment. Ibig sabihin po nun, ikalat po natin ang investment natin. Huwag po natin ilalagay lang sa isang investment vehicle, sa isang basket. Katulad ng parati kong isinasample, simple lang, yung egg. Huwag mo ilalagay sa isang basket lang kasi kapag nahulog yung isang basket, basag lahat ng eggs. So, ang gagawin mo sa eggs mo, ilalagay mo sa iba't ibang basket para pag nahulog yung isa, hindi po dama yung ibang basket. So, yun yung ibig sabihin na don't put your eggs in one basket. Don't put your money in one investment. Kailangan mong hatiin. And then, we should learn how to invest long term. Habang tumatagal po, na-scatter po or na-spread po ang ating risk. Habang tumatagal market, kung sa stocks po tayo mag-i-invest, ang market po is up and down, up and down. Kung mag-i-invest lang po tayo within 2 months, within 3 months, so talaga po na malulugi tayo dun. Pero kung i-invest natin yung money natin long term, within 5 years, 10 years, may scatter po yung up and down, up and down. Okay? Nagigets nyo? So, kaya kailangan natin mag-invest ng long term. And we should learn to protect our investment. So, kaya po marami nalulugi na nag-i-invest kasi wala pong emergency fund, walang insurance, walang healthcare. So, we need to protect. Mamaya po pag-uusapan natin yan sa concept na ituturo ko po sa inyo. Sekreto number 2 is that risk comes from not knowing what you are doing. Nagkakaroon lang po ng risk kapag hindi po natin alam ang ginagawa natin. That's why financial literacy or education is important.
Marami pong nai-scam yan dahil wala pong financial literacy. So, reason number 3, ito na yon. Hindi ako makaipon at maka-invest dahil na-scam na ako dati. Nakakatakot na. Marami pong ganyan. Tatakot na mag-invest ulit dahil na-scam na po dati. Which is valid po yung feeling na ganun. Bakit nga ba tayo na-scam? Yes, kasama po ako. I feel you. Nabiktima din po ako ng scam. Bakit kaya tayo na-scam? Kasi naniwala po tayo sa promise of high returns in short period of time. Wala pong ganyan. Wala pong high return tapos maiksing period of time lang. Naniwala din tayo dun sa promise of not doing anything in exchange of high return. Huwag po tayong maniwala na wala po tayong gagawin tapos kikita tayo ng malaki. Bigay mo lang yung pera mo. Hindi po ganun ang legit na investment. Even mutual fund, kailangan mong pag-aralan kung paano nag-work. Kailangan magkaroon ka ng market update kung ano na nangyayari sa investment mo. Kailangan meron ka rin gawin. So, yung mga nai-scam, ayoko pong sabihin, pero minsan, yun po yung mga tamad na mag-aral. 'Di ba? Sikreto number 3 is that if you are not willing to invest for 10 or more years, do not even think about investing for 10 minutes. So, kung ayaw po nating i-invest ang pera natin, long term, don't invest. Hindi para sa'yo ang pag-i-invest. Lagay mo na lang yung pera mo sa bangko. Kung na-scam ka na dati, sumubok ka po ulit. Think long term this time. Huwag yung short term. Kasi alam naman natin pag short term, mabilisan lang yan. Baka next year, wala na. Tinakbo na yung pera mo. Avoid shiny objects. Umiwas po tayo doon sa mga too good to be true na mga investment. Maging wais na po tayo. Huwag na po tayo magpaloko. There is no such thing as overnight success. Tandaan nyo po yan. Kaya kailangan nag-aaral po tayo. So, financial literacy is important talaga. Reason number 4, hindi ako makaipon at maka-invest dahil baon ako sa utang. Yes, naintindihan ko po na isa sa dahilan kung bakit hindi makaipon ay dahil sa mga utang. Pero huli na po ba ang lahat? Wala na po ba tayong gagawin? Nandun na lang ba tayo sa stage na yon? Baon tayo sa utang? You have 2 options. Option 1, money will control you. Bakit ka magpapakontrol sa pera? Bakit mo hahayaan na ang pera ang masunod kung saan mo siya dadalhin? Bakit mo hinahayaan na i-spend ang money mo sa mga bagay na hindi naman importante? Yun po yung paraan na kinokontrol ka ng pera. Kung yan ang status mo ngayon, i-check mo po baka kinokontrol ka na ng pera. Shopee ka ng Shopee every time na may marireceive ka na sweldo or kita. Ibig sabihin po nun, kinokontrol ka ng pera. Or option number 2, you control your money. Meron pong paraan para makawala ka sa pagkakautang. Pwede po yun. Ibalik mo po yung power sa'yo, hindi po sa pera. Ibalik mo po yung power sa sarili mo. So, kung baon ka sa utang, you have the option to get out from it. Ilista mo lahat ng mga utang mo. At meron po akong video about it sa channel ko, about paano mo babayaran yung utang mo kung more than sa isa ang utang mo. I-manage mo yun. Pakiusapan mo yung mga pinag-uutangan mo at sasabihin mo na babayaran mo sila. So, para mabayaran mo sila, maghanap ka po ng part-time business para ma-increase mo yung income mo. Hindi kasi enough yung sweldo. Kailangan talaga natin ng additional source of income. Wala na po tayong ibang paraan. Sa mga nagtatanong po sa akin, paano po sila makakaalis sa utang, maghanap po tayo ng additional source of income. Bakit ba tayo nagkanda utang-utang? It's either minana natin sa mga magulang natin or dahil sa money habits natin. So, accept kung ano man yung ginawa natin na pagkakamali at baguhin po natin yun. Harapin po natin yung problema. Huwag po natin takbuhan ang utang. Secret number 4, if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Kung minana mo na po yung utang mo at yan po ang nagpapahirap sa iyo kaya hindi ka makaipon at maka-invest, sige po, tinatanggap ko po yun. Pero kung wala kang gagawin, after mong mapakinggan, pagkakamali mo na po yun kasi wala kang ginawa. The future is in your hands. Hindi po yan nasa kamay ng employer mo, government, hindi rin nasa kamay yan ng bangko or ng broker or kahit nasa kamay ko, wala po sa kamay ko kundi nasa sayo sa action na gagawin mo. Reason number 5, hindi ako makaipon at maka-invest dahil di ko alam paano simulan. Sino sa inyo ito ang dahilan? Hindi alam paano magsisimula. Ito ba ang dahilan nyo?
Ako po, ito ang dahilan ko 8 years ago. Gusto kong makaipon at maka-invest, kaya lang hindi ko alam paano ko sisimulan. Actually, hindi ko alam na kailangan ko mag-ipon at mag-invest that time. Wala pa sa isip ko yun kasi nung 25 years old ako, so parang ang isip ko lang ay kumita at mag-enjoy at mag-travel. So, ganun po yung nangyari sa akin. Ang sabi ko, parang ayoko na ng corporate world dahil napapagod na ako dahil overtime ako ng overtime. So, parang ayoko ng ganitong lifestyle hanggang sa 60 ko. So baka mamaya, pag 60 ko sobrang dami ng wrinkles, sobrang dami ko ng puting buhok. Ngayon nga madami na nga yung puting buhok ko At wala akong gagawin, magiging employee ako hanggang 60 at hindi ko gusto yung ginagawa ko, yung trabaho ko. Naghanap po ako ng solusyon. Kung gusto mo bang matuto how you can manage your own money? Ayaw mo nang ma-scam ulit? Willing ka magbigay ng time ngayon na pag-aralan paano mag-invest para sa pamilya? Gusto mo sanang matuto pero posible ba kahit nasa ibang bansa ka ngayon at nagtatrabaho? Naniniwala ako na one of the best investment that will surely give you a very good yield, walang risk at all, and unlimited return is financial education. Kanina ko pa po sinasabi na mag-invest po tayo sa financial education or financial literacy. 3 simple but powerful money concepts. Ito yung solusyon dun sa problema natin. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo. Actually, 8 years ago, ito lang din yung natutunan ko. So, after ko matutunan itong 3 money concepts na to, nag-decide na po ako na baguhin yung lifestyle ko. Nag-decide na po ako na mag-start na mag-ipon at mag-invest. Kasi alam ko na kung papaano. Itong first concept, ito yung tinatawag natin na X-curve concept. Sa age line natin, from younger to older, meron po tayong line going up, ito yung tinatawag natin na savings line. Line going down, yung red, ito yung tinatawag natin na responsibility line. So, ang goal natin, yung pataas, pataasin po yung savings natin. Yung pababa is pababain po yung ating responsibility. So, yung younger years natin, yan po yung meron po tayong active income. Ano ibig sabihin ng active income? You work hard for the money. Nagtatrabaho po tayo para kumita. Kapag di tayo nagtrabaho, wala tayong income. Yun yung active income. So, bakit tayo nagtatrabaho? Nag-start tayong magkaroon ng pamilya. We need to eat, food, housing loan or rent, clothing, education, health. Yan yung mga expenses natin. Kailangan natin magtrabaho dahil dyan sa basic needs natin. At kapag kulang ang ating sweldo at ang ating income, ano nagiging solusyon? Utang, debt, or loan. So, yan ang nagiging solusyon. Kaya kailangan natin ng extra income para hindi po tayo nagkakanda utang. So, yung older years natin, dapat meron po tayong passive income. Ano ibig sabihin ng passive income? Money is working for you. Money is working for us. Even hindi na po tayo nagtatrabaho, meron pong pumapasok na income. So, paano? Kailangan nating pataasin yung savings natin para magkaroon po tayo ng passive income. Bakit? Dahil kailangan pa po natin kumain, kailangan pa po natin magbayad ng renta, kailangan natin bumili ng damit, at isa sa pinakamalaking expenses natin pagtanda is health. And sana, debt-free na tayo dyan. Sana wala na tayong utang. Meron po tayong dalawang if sa buhay natin. Either we die too soon, dito sa stage na younger years tayo. So, ang tanong po dito is who will take care of your loved ones? Actually, hindi natin problema to Dahil wala na tayo di ba? Nasa heaven na tayo. Umalis na tayo dito sa earth. Kaya lang, what if ikaw po yung breadwinner? At yung may iwan mo ay mga dependent mo. Sino ang magte-take care sa kanila? Ikaw ang nagtatrabaho. Ano ang nakita ko na solusyon nung nakita ko to? Sabi daw, kailangan ng income protection. Ibig sabihin po nun, kapag nawala po kasi tayo, mawawala yung income na pinoprovide natin sa family. So, pag nawala yung income na pinoprovide natin sa family, wala rin silang panggastos. So, ano yung income protection na sinasabi dito? In financial planning term, yun po yung tinatawag natin na life insurance. Na marami po ang Pilipino takot po dyan, pero hindi po lang nila nakikita ang importance. And yung isa yung pwedeng mangyari na if sa buhay natin is what if we live too long? Nag-retire tayo ng 60 years old, tapos after 20, after 30 years, hindi pa rin po tayo kinukuha ni Lord. Problema po ba yon?
Problema po yun kung hindi po tayo nakaipon, hindi po tayo nakapag-invest. So, sino po ang magte-take care sa future natin? Anak? Kapamilya? Doon ba natin iaasa yung ating future? Ganun po ang nangyayari sa maraming Pilipino. Pagkatapos po pag-aralin yung anak, umaasa na po yung mga magulang sa mga anak. Hindi ko sinasabi na mali yun, pero kung tayo ay marunong sa buhay, kailangan wag po nating iasa ang future natin sa ibang tao kahit anak po natin. Kasi meron din po silang sariling pamilya. Kaya po hindi na i-stop yung chain, history na pasa ng responsibilidad sa mga anak. Ngayon, natutunan natin to, kailangan natin invest sa ating healthcare at investment. Kasi most probably pagtanda natin, isa sa pinakamalaking expenses natin is our health. At yung pang-araw-araw natin na gastusin. Saan tayo kukuha? Wala na tayong trabaho niyan. So dapat meron tayong healthcare investment para meron po tayong passive income kasi money is working for us. Ang expenses natin patuloy yan kahit na tumanda tayo. Physically, di na tayo makakapagtrabaho pagdating ng araw. Itong concept na to, dito ko naintindihan ang importance ng income protection, healthcare, and investment. That's why, nung natutunan ko to 8 years ago, sabi ko, kailangan ko nang magsimula. Etong concept na to, dito ko naman natutunan na hindi enough na nag-iipon ka lang. So, ito yung tinatawag na power of compounding interest. Marami pong mga Pilipino nag-iipon lang sa bangko ngayon. Bilyon ang pera na nasa bangko lang. Sino pong pinapayaman natin? I'm not against the bank. Pinapayaman po natin ang mas mayaman sa atin. So, nung natutunan ko to yung power of compounding interest, doon ko nakita na kailangan yung savings ko hindi lang nakalagay sa bangko. I need to invest it. So, sabi dito, 72 divided by interest rate will give us the number of years your money will double. So, magbigay tayo ng sample. Let's say, sa bangko, nagsisave tayo, hindi na nga natin makita kung magkano yung interest rate natin doon. Kung magkano yung kinikita ng savings natin sa bangko kasi kailangan mo pa mag-microscope sa sobrang liit. So, less than 1%, di ba? Pero para lang mas madali ang ating computation, 72 divided by 1, every 72 years, your money doubles kung sa bangko tayo nagsisave. So kung 29 years old ka ngayon at meron kang extra money na 10,000, congratulations, at age mo ng 101, meron kang 20,000. Yehey! Congratulations, no? 101. Buhay pa kaya tayo niyan? Yung 20,000, ano na kaya yung value niyan? Maliit na, 'di ba? So bigyan kita ng comparison. So kung ilalagay mo yung money mo at 4%, so 72 divided by 4, so every 18 years, dodoble yung pera mo. So kung 29 years old ka ngayon, meron kang 100,000, 29 plus 18 at age 47, your 100,000 magiging 200. 47 plus 18, at age 65, yung 200 magiging 400. So, dumoble ulit siya. So, yung 400,000 po ba at age mo ng 65, enough na yan for retirement? Ano sa tingin nyo? Hindi, di ba? Sobrang liit niyang 400,000. So, kung ilalagay mo yung money mo na nagbibigay ng interest rate na 8%, 72 divided by 8, so every 9 years, your money doubles. So, kung 29 years old ka ngayon at meron kang 100,000, 29 plus 9, 38 years old, magiging 200. Down the line at age 65, naging 1.6 million yung money mo. Eto, enough na ba to for retirement? Di pa rin. Kulang pa rin to. So, kung 12% mo ilalagay yung money mo, 72 divided by 12, every 6 years, your money doubles. So, 29 years old, 100,000, plus 6 na plus 6, at age 65, yung 100,000 mo, pagdating mo ng 65 years old, ay naging 6.4 million. Eto, pwede na, no? Pwede na to pang retirement. Kaya lang, ang tanong, saan ba tayo nag-iipon ngayon? Saan ba tayo naglalagay ng savings natin? Nasa 12% pa? Ang ganda na nakita natin, pero baka nasa less than 1% pa yung pera na pinaglalagyan natin ngayon. Nasasayang po yung panahon. Nasasayang yung pagkakataon na lumaki po yung savings natin kung i-invest natin sa tamang investment vehicle. How to invest the right way? Ito yung last concept na natutunan ko na nagturo sa akin how to invest the right way. Yung pag-build po ng solid financial house or solid financial foundation. So, ang bubong po ng ating solid financial house is investment. So, ibig sabihin,
sabihin po ng investment, yan po yung nilalagay natin sa mutual fund, sa stocks, sa real estate, anything na pang long term po. Bago po tayo mag-invest, dapat meron tayong mga sinisimulan na iba pa. So kasi ito po yung bubong. Ibig sabihin, huli natin siyang ilalagay. Kasi kapag ito yung inuna natin, yung mutual funds, stocks, real estate, kapag may nangyari sa atin, nung tinuro ko sa X-curve, pwede pong mabenta rin lahat yun. Pwede ka ring malugi. Ano ba yung mga nire-recommend ko na investment sa ngayon? Ang nire-recommend ko po na investment sa ngayon na pwede ka makapag-invest for as low as 1,000 pesos is sa mutual fund. Bakit ito yung nire-recommend ko? Kasi po yung mga nagsisimula pa lang na mag-invest, mahirap po na mag-start sila sa pag-trade po sa stocks kasi yun kailangan mo maging expert sa pagbabuy and sell. Kung meron kang time na pag-aralan at meron kang paraan para mapag-aralan yun, go. Pero kung hindi ka pa talaga expert at nagsisimula ka pa lang pero gusto mo makapag-invest at merong expert na magmamanage ng money mo, sa mutual fund mo ilagay. And pwede ka makapagsimula doon for as low as 1,000 pesos at pwede ka makapagdagdag kahit 500 pesos. So paano ba nag-work ang mutual fund? So ganito po yan. Tayo, investor ang tawag sa atin. Okay, ito tayo, investor. So kung yung taga 1,000 pesos natin, ang gagawin po dyan, ipupool. Ibig sabihin, pagsasama-samahin po. Pag pinagsama-sama po yung in-invest natin na taga 1,000, may kakayanan na po yan na bumili po ng securities. Kasi bago ka makabili ng shares ng Jollibee or malalaking company dito, kailangan malaki yung investment mo. Pero tayo, pwede tayo makapag-invest for as low as 1,000 pesos sa mga malalaking corporation na to through mutual fund kasi papagsama-samahin po yung pera natin. So, sa isang mutual fund company, meron pong fund manager. Ibig sabihin ng fund manager, siya po yung expert. Siya po yung nagbabuy and sell ng shares. So, ang gagawin niya, bibili po siya ng mga securities. Bibili siya ng mga shares. Bakit ba ang kumpanya nag-i-issue ng shares? Dahil po kailangan nilang i-expand ang business nila. So, pag nag-expand po ang business nila at nag-operate po ito, mag-generate po ito ng kita. 'Di ba? Dahil yun naman ang purpose ng isang negosyo, kailangan kumita. So, kapag nag-generate po yun ng kita, ibabalik po yung return. Bigyan po ng shares doon yung mga investor through price appreciation, yung pagtaas po ng presyo ng shares. Okay? So, let's say kunwari no nag-invest ka, ang cost ng one share is piso. Tapos, after ilang years, ang naging price per share na is naging 2 piso. So, ibig sabihin po, kumita ka ng piso sa isang share. Meron din po akong video about it sa channel ko. Hanapin nyo na lang po. Ito yung mga mutual fund companies na nire-recommend namin. Soldibo, PhilEquity, Atram, Pilam Asset, and Sun Life. Naka-invest din po siya sa mga top corporation. Paano nag-work ang compounding interest dito? So, kung meron po tayong extra money na 1,000 at meron po tayong 20 years para mag-invest every month ng 1,000, pwede po tayong maging almost millionaire. Using financial calculator po ulit ito. So, kung medyo conservative tayo, lalagay natin sa 4%. In 15 years, meron tayong 246,090. And in 20 years, 366,775. So, kung meron tayong mas malaking pera na extra money na pwede nating i-invest, kung 8,000 katulad ni Mr. Crew, so pwede tayo maging millionaire in 10 years. And kakampi natin yung oras. Kung medyo bata pa kayo at mahaba pa yung time para makapag-invest, start now. Ako, nagsimula ako noong 27 years old. So, kung nalaman mo to ng 21, 22, start mo na agad. Huwag mo nang palipasin. Sayang po ang oras, sayang ang panahon. Pwedeng 35, 40, pwede ka na makapag-retire. Ito yung sinasabi ko kanina. Paano mo ipoprotect yung investment mo sa mutual fund? Importante na dapat meron kang emergency fund. So, emergency fund, ito po yung nakalagay sa bangko na savings natin. Ang worth po ng emergency fund natin is 6 to 12 months sana ng ating monthly expenses. Bakit kailangan nating emergency fund bago mag-invest? Kasi po, kapag may nangyaring emergency, mawalan po tayo ng trabaho, ang tendency po niyan, kung wala tayong emergency fund, dito po tayo mag-withdraw sa investment. So, ano nangyari sa investment natin?
nauudlot ang pag-grow ng ating investment. Pwede pa tayong malugi. Baka kasi nung time na winidraw natin, ilang buwan pa lang na naka-invest yung pera natin. Kaya importante po na meron tayong emergency fund. Yun po ang ating protection sa investment. And dapat, eliminate muna natin yung utang bago tayo mag-invest. Huwag po tayong magpadala sa mga uso na, uy, maganda mag-invest ngayon sa mutual fund, pero may utang ka po or baka mamaya galing pa sa utang yung pang-i-invest mo. Wrong strategy po yun. Maling-mali po yun. Kasi mas malaki pa po yung interest ng utang. And then, bago ka din mag-invest, dapat meron kang income protection or life insurance. Bakit? Kasi kapag may nangyari dun sa breadwinner o kung ikaw yung breadwinner, tapos ang investment mo lang is mutual fund, kunwari 5,000 lang at may nangyari sa'yo, magkano lang yung matatanggap ng pamilya mo? Magkano? Baka less than pa sa 5,000, depende pa sa market. Pero kung inuna mo na ikuha yung sarili mo ng life insurance, yung 5,000 mo, pwede ka magkaroon ng 1 million na insurance coverage. Mas madali sila makaka-move on sa buhay dahil meron po silang maitutuloy na fund, lalo na kung ikaw yung breadwinner. Para maproteksyonan din natin ang investment natin, kailangan po natin ng healthcare. Short-term and long-term healthcare. Bakit? Kapag nagkasakit po tayo, saan tayo kukuha kung wala tayong healthcare? At investment na nga meron tayo. Sa investment natin, what if ang investment natin is nasa 10,000 lang, edi ubos lang din yun. O kaya down ang market nung time na yon. O kaya pwede ba nating i-present sa hospital yung mutual fund natin at yun pambayad ng hospital bills? Hindi. Hindi po natin pwedeng ma-present yun. Bago ka pa makapag-redeem sa mutual fund is 10 working days pa. Paano kung emergency? Aantayin pa natin, di ba? So, kaya importante po yung healthcare. Short-term and long-term healthcare. Short-term, yan po yung healthcare na binibigay po sa atin ng kumpanya kung saan po tayo nagtatrabaho. Long-term healthcare, yan po yung kukunin natin para sa sarili natin para pag nag-retire po tayo, meron po tayong healthcare. And then, kung alam naman natin na kulang ang ating sweldo, kulang ang ating income, maghanap po tayo ng additional source of income. Huwag po nating gawing dahilan na maliit ang sweldo natin kaya hindi tayo makaipon. So, maghanap po tayo ng additional source of income para po makaipon tayo. And ang pinakapundasyon nitong lahat is dapat meron tayong knowledge and skills para i-manage po yung pera natin. Again, ang best investment pa rin is financial literacy or financial education. Kasi po lahat ng to, yung lahat ng block na yan, madali mo na magagawa yan kung naiintindihan mo para saan yung healthcare, insurance, emergency fund investment. Actually, yung live webinar na to, hindi po to enough na information. So, binibigyan lang po kita ng idea. Mas matututo ka, na-access mo yung mga workshops, nakapanood ka ng mga market update, naka-attend ka ng mga training. So, dun ka mas matututo. Hindi enough yung mga natututunan mo sa YouTube. So, kailangan pa rin talaga is mag-invest ka ng time. At hindi lang time, pati pera para matuto. Dahil secret number 5, if you want to change your financial situation, you have to pay the price. You should never stop learning. So, anong ginawa ko na aksyon 8 years ago? Ang ginawa ko po ay nag-enroll ako sa IMG. So, yun po yung first step na ginawa. Kailangan ko talaga malaman paano ko makakaipon, makakapag-invest at makapag-retire po na mas maaga. So, nag-enroll ako sa IMG that time. So, bakit IMG? Una po naniniwala ako doon sa kaibigan ko na nag-introduce sa akin ng IMG kasi I was invited lang by a friend na CPA din. So, kasama ko siya sa first work ko. So, nagtitiwala naman ako sa kanya, kaya nag-enroll ako sa IMG. Second, I've been reading financial books before ko malaman ng IMG, pero wala pa rin ako nasimulan na savings and investment. Wala ako nasimulan kahit ang dami kong nababasa kasi wala po nag-guide sa akin. Wala nagtuturo sa akin. At last, pagod na rin ako magtrabaho at wala pa rin improvement sa finances ko. So, sabi ko, kailangan meron akong baguhin sa regular na ginagawa ko. So, ano ang IMG? IMG is a pioneering global company that serves as a way to help people achieve financial security. Isa sa mga few companies sa financial industry today, a financial educator na dedicated na makatulong sa area ng financial literacy sa mga individuals and families from all walks of life. So, in short po, ang IMG is more of a financial educator. So, ang pinoprovide po namin is financial literacy.
And then, kapag naintindihan na yun ng tao, yung tinuturo namin sa pag-build ng financial house at na alam niya, nakita niya, nakakailanganin niya yung pag-build ng financial house, yung mga kapartner po na company ng IMG, kapag nag-start po siya na mag-invest doon, yun po yung use ng mga providers na kapartner ng IMG. We do not just work with clients na may malaking income. Instead, we work with everyday people, helping them make financial decisions sa pamamagitan ng pag-provide ng financial education that help move them from where they are to where they want to be, which is financial freedom. Ito po yung time na nakakalabas pa po kami at nakakapunta pa po sa mga iba't ibang probinsya. So talaga pong pumupunta po kami sa mga lugar na hindi po naaabot ng financial center para po makapagturo sa kanila kung paano mag-ipon at mag-invest. So nakapag-establish po ng agreement ang IMG sa mga leading financial services companies para makapag-provide po ng broad array of financial products and services. So ito po yung access to major providers na sinasabi ko na benefits ng pagiging member ng IMG. Gaano nakatagal ang IMG? Almost 22 years old na po ang IMG, including practicing company. Saan ang office ng IMG? Meron po kaming financial centers sa Makati, meron din po sa mga probinsya at ibang bansa. Parang lahat ng bansa na may Pilipino, merong IMG. Lalo na po ngayon, mas madali dahil online po namin na ginagawa po ang mission ng IMG. Gaano naka-stable ang IMG? Paano kung malugi o magsara? Hindi ka po sa IMG mag-i-invest kundi sa mga nire-recommend nito na financial services and companies. So meaning, independent ang IMG sa mga companies na nire-recommend nito. So masasabi mo rin naman na stable ang isang company kung nag-ooperate na ito ng more than 10 years and 18 years old na ang IMG as of now and 22 years old kung kasama po yung practicing company. So again, ang mission ng IMG is to teach and help people get financially educated how they're going to build their financial house the right way. Ang goal po ng IMG is to teach 30 million by year 2030. Makapagturo po sa 30 million na mga Filipinos around the globe. Yan po yung financial literacy campaign ng IMG. So, through financial educators, katulad po namin, kami po yung kapartner ng IMG para po ma-achieve po namin ang goal na to. So, kung gusto mo rin maging part ng financial literacy campaign namin, maging part ka po ng IMG. Ang ino-offer po ng IMG is a new world of possibilities. So, why we encourage people na maging member ng IMG? Kasi hindi po namin kayo matutulungan kung hindi po kayo member ng IMG. Po kasi kayo magkakaroon ng access sa mga iba't ibang kumpanya, sa mga training, sa mga workshop kung hindi po kayo member ng IMG. Kaya po ini-encourage namin kayo na maging member ng IMG kasi hindi rin kayo pwedeng maging financial educator kung hindi kayo member ng IMG. IMG is a membership revolution talaga. Ano yung mga benefits mo as a member ng IMG? Yung ultimate reason kung bakit ako nag-enroll sa IMG is dahil sa financial education. Ano yung benefit na makukuha mo doon? Makakakuha ka po na itong ebook na to. Ito yung secret to saving and building your future. So, matututunan mo dito how to become your own financial educator kasi ituturo yung bawat block ng financial foundation. Aside from that, meron ka ring free financial workbook which is magagamit mo to sa workshop. Hindi lang sa ebook ka matututo as well as sa mga e-workshop. So, eto, mapapanood mo to anytime, anywhere. Basta meron kang internet at meron kang phone or meron kang laptop or computer para ma-access mo itong mga workshop na to. Hindi mo na kailangan pumunta sa financial center. Mapapanood mo siya kahit nasa bahay ka lang. Meron ka ring free financial check-up para maging healthy yung bulsa mo, hindi lang yung katawan mo. Importante po yun na nakino-compute mo yung mga goal mo, mga financial goals and dreams mo. And kung gusto mo rin ma-upgrade yung kaalaman mo sa financial planning, pwede ka maging associate financial planner. Pwede ka magkaroon ng discount as a member ng IMG. Meron din tayo mga free gifts. As a member ng IMG, meron ka na pong free personal accident insurance. Pwede ka magkaroon ng 100,000 up to 300,000 from Manila Bankers Life. Libre na po to sa lahat ng member ng IMG without additional payment. Ito yung aking confirmation of insurance coverage. Tapos, libre na rin yung 50,000 na life insurance with Memorial Services Assistance. Kailangan mo lang magbayad ng one-time membership fee na 500 pesos para maging active itong 50,000 life insurance mo sa Fidelity Life na most probably magagamit mo sa Memorial Services Assistance.
assistance. Meron ka ring 2 libreng frames every year kung bibili ka ng lens. So, yan yung Vision Care. And libre din ang unlimited consultation mo for members sa Kaiser Medical Center. And then, discounted ka rin sa mga medical services as a member. So, pwede kang maka-discount sa ultrasound, sa x-ray, sa cardiology, sa laboratory, and other medical services na gusto mong i-avail sa Kaiser Medical Center. Hindi lang ikaw ang discounted, pati immediate family member mo makaka-discount ng 10 to 15% sa consultation, laboratory, ultrasound, x-ray, and cardiology. Automatic mutual fund investor ka na rin. So, yung 1,000 sa enrollment fee mo na 5,500 is mapupunta na agad sa IMG Soldibo Mutual Fund of your choice. So, meron ka na agad na mutual fund investment na 1,000 pesos. At ito yung nire-recommend ko na mutual fund kasi hassle-free. Hindi mo na kailangan mag-fill out ng form. Hindi mo na kailangan isubmit yung original form sa financial center para i-verify ito at ma-approve at makapag-open ka ng account. So, once na member ka na ng IMG, automatic mutual fund investor ka na at pwede ka na makapagdagdag online. So, ito yung aking portal sa IMG Soldibo Fund ko. And then, meron ka ring access sa mga financial products and services. So, meron kang access sa short-term healthcare, long-term healthcare, senior care. And if you get one para sa pamilya mo, pwede ka pa magkaroon ng discount through rebates or ibabalik sa'yo as commission. Ito yung aking natapos na long-term healthcare 3 years ago kasi yan yung sinimulan ko na investment which is yung Kaiser Long-Term Healthcare. At yan yung nare-recommend ko sa inyo na investment din for beginners. May access ka rin sa life insurance which is Most 18, IRA, and Everest Memorial Solution. And meron ka ring free investment seminars as a member at pwede ka makapag-open ng other mutual fund na account. Walang additional charge at 0% entry fee. So, ang kagandahan nito, pwede kang ma-invite din sa mga market updates. Matututo ka kung ano nangyayari sa investment mo, ano nangyayari sa ekonomiya ngayon, maganda ba mag-invest ngayon, maganda ba magdagdag ng investment. Importante po yun para naintindihan natin kung saan napupunta yung investment natin. Pwede kayong makapag-open sa Atram, PhilEquity, PhilAmAsset, FAMI, Sun Life. And pwede ka rin makapag-trade online kung medyo malakas ang loob mo at gusto mong mag-buy and sell ng mga shares. Ikaw mismo, diretso ang magmamanage ng investment mo sa stocks. Meron ka ring free investment guidance, analysis, and updates sa MyTrade. So, pwede ka makapag-open ng account kapag member ka na ng IMG. At meron din tayong special rates kung magbabayad tayo with Palawan Express Pera Padala. Meron din tayong mga discount. Gusto mo mag-avail ng mga non-life insurances like car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident insurance. Kung gusto mo dagdagan yung sa MB Life mo, bond, marine cargo. So, pwede po tayo makasave ng money sa mga yan kung member na po tayo ng IMG. Pwede rin tayo magkaroon ng discount sa mga major real estate companies like DMCI, Ayala, SMDC. 2 to 3% na discount. Malaking bagay na yon as a member. May special discount din sa mga memorial lots and interment package. Kung gusto mo rin gawin ang business ng IMG at maging financial educator, pwede ka rin magkaroon ng discount sa mga special digital marketing courses. Pwede ka magkaroon ng discount kung gusto mong ma-level up or madagdagan yung kaalaman mo about digital marketing. Services. So, meron ka rin pong free memorial concert service sa Everest. So, Everest Memorial is a 24/7 free concert service exclusive for all IMG Freebird members and their immediate families. Our trained family assistance officers will help IMG members in organizing personalized funeral plans when they need it. Libre po yung services, pero yung pagbili po ng mga kabaong, yung mga burial services, yun po yung may bayad. Libre na po yan para sa atin at sa mga immediate family. Meron din po tayong access sa asset preservation service para ma-protect po yung asset natin sa estate tax. Pwede po tayo mag-start ng own corporation. Through portal, makikita nyo na rin yan. And pwede rin kayong bumili ng sasakyan at discounted price as a member ng IMG. Ito yung mga rewards
So, pwede po kayo maging financial educator din sa IMG. So, ito po is optional. Nasa sa inyo po kung gusto nyo rin maging financial educator, ha. Hindi po required na gawin nyo rin yung ginagawa namin kung hindi nyo po yun feel, di ba? Kung hindi nyo yung gusto na gawin. Pero pwede rin po kayo maging financial educators. Okay? So, hindi po siya required. Baka po kasi yung iba ayaw mag-start with IMG kasi iniisip nila magiging financial educator din sila. Hindi naman po yung required. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo rin gawin yung business. Dahil ang IMG, nag-offer din po siya ng career and business opportunity sa financial industry. So, pwede ka mag-own ng business, maging financial educator, hawak mo yung oras mo, at may sarili kang online system. Binibigay po yan na incentive ng IMG at matuto rin sa mga convention. Meron din tayong mga world-class recognition. Kung gusto mong ma-recognize ka or magkaroon ka ng libreng sasakyan, ako gusto kong makuha yan yung libreng sasakyan para hindi na ako bibili. Meron ka ring free HMO coverage kung financial educator ka din. So kung masipag ka, pwede kang bigyan ng IMG ng libreng HMO. Hindi mo na iisipin pa yung short-term healthcare kasi libre na galing sa IMG. Meron tayong member support. So, dati po wala po kami nito, kaya swerte nyo po na mga bagong member ng IMG. Meron na po kayong powerful members portal. This is exclusive benefit number 36. So, dito sa portal po na to, nandyan na po lahat ng benefits nyo. Paano nyo i-activate lahat ng benefits nyo at paano nyo ma-avail. So, pinadali na po ng IMG. Dito rin sa portal, nandyan na rin po yung mga workshop, nandyan yung mga training, nandyan na rin po yung mga iba nyo pang kakailanganin. So, talagang available lahat po ng training anytime, anywhere. Basta po may internet, meron kayong cellphone, or meron kayong laptop or computer. And benefit din sa mga financial educator yung Dominate tool. So, ito po yung digital marketing platform na gamit namin para mas madali po naming i-campaign ang financial literacy. Meron din po tayong benefit na nakakatanggap tayo ng mga newsletter and emails para po sa mga updates, sa mga announcements, sa mga new benefits. Kapag may invitation sa mga training, ayan, meron po tayong email. Kaya make sure kapag member po kayo ng IMG is chine-check nyo yung email nyo. And another benefit na nabuo dahil sa pandemya is yung NeuroCash. So, binigay po ito na benefit sa mga financial educator para po dito na ipapadala yung aming commission through NeuroCash at pwede po namin yung matransfer sa bangko namin or makapagbayad po kami ng mga premiums at investment namin through NeuroCash. Meron ding exclusive money platform para sa mga OFW. So, aside sa NeuroCash, meron din silang Visa card. So, pwede po nilang i-transfer yung money nila sa NeuroCash to Visa card at magamit po nila ito pambayad ng mga bills nila or pambayad din ng mga premiums and investment nila. Meron din mga exclusive events para po for continuous learning. Meron din mga exclusive runs and contests para po mas ma-inspire ang financial educator na gawin po ang mission at business. And meron din mga protection para sa mga OFW. Meron po tayong worldwide protection. May accidental death benefit, merong burial benefit, may accidental medical reimbursement benefit, merong acts of terrorism, unprovoked murder and assault, accidental disablement benefit. Ito po ay para sa mga OFW. Lalo na kung land-based ka. Kasi yung mga seaman, mas better kung nasa Philippine Code na lang sila kasi paiba-iba po sila ng bansa. Pero yung mga land-based, yung mga caregiver, yung mga DH po na nasa ibang bansa, pwede po silang mag-enroll sa IMG na internationally coded para dito sa worldwide protection. Kasi yung mga nandito po sa Pilipinas, wala po na itong worldwide protection. Sa IMG, tuturuan ka how to make money, how to save money, how to accumulate money, and how to protect money. Now, it's your turn to take action. Kasi ako, ginawa ko na yung dapat kong gawin 8 years ago. Sa isang negosyo, di ba may puhunan? Kapag nag-enroll sa school, di ba may tuition fee? Kapag nag-attend ng seminar, di ba may registration fee? Sa tingin mo, magkano yung i-invest mo para magkaroon ka ng 48 benefits as a member ng IMG? 20,000? Kulang yun. 50,000? Hindi lang. 100,000? Pwede na. Pero hindi mo kailangan mag-invest ng ganyang halaga. May idea ka kung magkano? One-time membership fee na 5,500 kung gusto mo mag-enroll sa IMG. And then yung 1,000 doon, mapupunta na sa Soldivo Mutual Fund of your choice. So parang 4,500 lang yung membership cost mo sa IMG.
So, paano mag-member ng IMG? Ang gawin nyo lang po tanungin yung nag-invite sa inyo dito sa group or kung ako po yung nag-invite sa inyo dito sa group at sa akin nyo po nakita ang IMG. So, pwede nyo po akong i-chat. Ako po ay merong guide paano kayo mag-member ng IMG. So, susundan nyo lang yung guide na yon para po maka-enroll po kayo. Okay? So, dapat ang nakalagay po dun na sponsor is ako. Sa akin nyo po nakita ang IMG. Or ako yung pinili nyo na maging mentor nyo or coach nyo.